Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Sino yung nakapanood sa inyo at napakinggan yung bloodbath comment ni Vice President Sara Duterte kaugnay po doon sa napipintong impeachment trial against her, okay? So doon sa kanyang naging pahayag, sabi niya, nakahanda na siya kung ano man ang maging outcome o kalalabasan ng impeachment trial, whether ito po ay maging guilty or not, no? Ang sinisiguro lamang po ni BP Sara ay ito po ay magiging isang bloodbath impeachment trial, no? Dahil sa comment na ito, mga kaibigan, naalarma po ang ilan sa kanyang mga kalaban. Particularly si Auntie Claire, no? Si Press Secretary Attorney Claire Castro. Ang naging tugon po niya dito ay napaka-violente daw ng Vice Presidente. Okay? Ang sagot naman ni Laila de Lima ay naisip niya na kung mayroon man daw dadanak ng dugo, it will not be coming from the prosecutions, no? Hindi po ito manggagaling sa kanila. So, sa mga paliwanag ng dalawang grupong ito ay tila yata hindi nila naiintindihan at hindi po sila aware doon sa totoong kwento, doon sa background at kung ano po ang totoong ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte. Okay, so later in this video ay sasabihin natin kung ano itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte at kung bakit niya nasabi na it will be a bloodbath trial. Okay? So kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. Okay, so iisa-isahin natin mga kaibigan. Kung napanood po ninyo at naobserbahan ang kabuuang mga pangyayari sa Quadcom hearing, no? Ang pinapalabas po ng mga kongresista during that time is that paputol-putol, no? Ang hina-highlights lamang po nila ay yung mga bagay na kung saan ay madidiin si BP Sara. Pero hindi po nila inuungkat ang dahilan o yung pinagmulan ng kwento. Halimbawa, kung inyong matatandaan, bigla na lamang pong lumabas at humarap sa Quadcom meeting itong DepEd Undersecretary na si Gloria Mercado. So, si Gloria Mercado, di umano, no, ay taga DepEd. Okay? So, ayon kay BP Sara, meron po itong mga ginagawang katiwalian sa DepEd. May mga bagay na ginagawa po ito na kung saan ay ginagamit ang opisina ng Vice Presidente. Nagsusolicit po siya sa iba't ibang mga organisasyon para makakolekta ng pera. Pero ang ginagawa pong iyon ni Gloria Mercado ay hindi po binibigyan ng pahintulot ni BP Sara. Nung lumabas po siya sa Quadcom, meron po siyang inilabas na mga envelope, mga sobre na naglalaman po ng pera. At yun po ang hinighlights ng Quadcom. Di umano, ang perang yun ay galing kay Vice Presidente Sara Duterte. Okay? Galing po yun kay BP Sara. So, siyempre, kung pakikinggan ninyo, totoo nga na nagbabayad si BP Sara. Totoo nga na ginagamit ni BP Sara ang confidential fund na inilaan sa kanyang opisina. 'Di ba? Pero ang tanong doon, saan kinuha ni BP Sara ang pera na yon? At bakit niya ibinigay kay Gloria Mercado? Okay? So,
Ang totoong ibig sabihin po ng bloodbath battle sa trial is that sinisiguro niya na hindi siya basta-basta ilalampaso ng prosecution. Sinisiguro niya na ang bawat bintang, mga aligasyon laban sa kanya ay mayroon po siyang ebidensya or counter evidence to prove her innocence. To prove po kung ano po ang magiging laban niya pagdating sa harapan. Okay? So, inungkat ko po kung ano po ang ibig niyang sabihin. Alright? So, pakinggan po natin kung saan nga ba nagmula. Saan nga ba kinuha ni BP Sara ang pera na ibinigay kay Gloria Mercado. Isa po ito, no, sa mga pinanghahawakang alas ni BP Sara. Alright? So, panuorin po natin yung video na yan at pag ugnay-ugnayin po ninyo, maiintindihan ninyo yung kabuuan. Isang oras po ito, guys, no? Isang oras po ito na pahayag ni BP Sara. Alright? Nitong nakaraang linggo ay umamin na po ang campaign manager ng Alyansa. Campaign manager po ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Si Congressman Toby. No, si Congressman Toby, wala po itong talo. Undefeated po ito sa kanilang lugar. Dahil sa pagiging matapat na kongresista. Hindi po ito pumirma sa impeachment ni Corona at hindi rin po ito pumirma sa impeachment against the Vice President Sara Duterte. Siya po ay nagsalita at inihayag po niya na during the Quadcom, no, ay totoong nagkaroon ng bayaran upang mapa-impeach, upang pumirma sa impeachment trial against the Vice President. So, yun po ang katotohanan. Mayroon pong nangyaring bayaran para pumirma po ang mga kongresista to impeach the Vice President. Okay? So, ito po mga kaibigan. Ang ibig pong sabihin ni Vice President Sara Duterte sa bloodbath trial is that hindi siya papayag na wala po siyang alas na pinanghahawakan. Ang alas na ito na pinanghahawakan ni BP Sara ay ikinatakot at ikinagulat ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos. Sa tingin po ninyo, bakit kaya natakot? Bakit kaya nagulat itong si President Bongbong Marcos Jr. at ninais na lamang niya at ipinahayag niya very vocal po sa kanyang podcast na handa siyang makipagbalikan, makipagkasundo at makipagtulungang muli kay BP Sara at sa mga Duterte. Ngayon, ang itanong ko po sa inyo mga kaibigan, kung ganito po ang naging stand ni President Bongbong Marcos Jr. na handa na siyang makipagbalikan sa mga Duterte, paano niya ito mapapatunayan? Paano natin malalaman na sincero siya at this point in time? Okay? Paano niya ito mapapatunayan? Ito ay mapapatunayan niya kung pauuwiin niya si former President Duterte dito sa Pilipinas. Alright? So ito po ang alas ni BP Sara. Panoorin po natin at pakinggan. Last question, ma'am.
At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Heidi, she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Binigay ko sa DepEd! Binigay ko sa DepEd! Binigay ko sa DepEd! At ito na nga mga kaibigan, ang isa sa mga sinasabing bloodbath trial. Ibig sabihin mga depensa po ni BP Sara. Kung inyong panonoorin, pakikinggang mabuti ang naging pangyayari. Humarap po si Gloria Mercado sa Quadcom. Ang sabi niya, eto ang pera na ibinigay sa akin ni BP Sara. Okay? Binigyan po siya ng pera ni BP Sara. At hindi po tinanong ng Quadcom si Gloria Mercado kung bakit siya binigyan ni BP Sara ng pera at para saan ang perang ibinigay sa kanya. At kung ito naman po, no, kung ang pahayag naman ni BP Sara ang inyong pakikinggan, kanino nang galing ang pera? Ang pera ay galing kay Liza Araneta Marcos. You sent me written instruction. Ipinakita doon sa envelope na yon yung instruction, yung mukha ng tao kung saan ay ibibigay ang pera. Very obvious mga kaibigan. Hindi naman na kinakailangan pang imbestigahan. Okay? Dahil nga sa napakalaking alas na pinanghahawakan ni BP Sara, ay nagbago ang pananaw ni President Bongbong Marcos Jr. at siya ay handa ng muli makipagbati sa mga Duterte. Kasi kapag nagkaroon po at naumpisahan na ang impeachment trial, sino na naman po ang maiipit? Maiipit po ang kanyang asawa. Makukulong si Liza Araneta Marcos. Bakit? Hindi naman po Pangulo si Liza Marcos. Siya po ay ordinaryong may bahay. First Lady lamang po ng Pangulo. Wala po siyang posisyon sa gobyerno at wala po siyang immunity. Madidiin po at madidiin kung talagang magkakaroon po ng mainit na balikatan o pagtatalo sa impeachment trial. Ano? So, syempre, hindi papayag ang Vice Presidente na hindi niya ibulgar ang katotohanan. Kagaya na nga lamang po, no, yung naging pahayag ni BP Sara na totoo yung pag-hold kay Liza Araneta Marcos sa Amerika. Kaugnay po sa pagkamatay ni Tantoco. O, di ba? Ayun, binanggit po yun ni BP Sara
So may mga information si BP Sara na kung saan ay madidiin ang First Lady Liza Araneta Marcos. So kung siya 'di ba? So ganito po yung mangyayari. So siyempre bilang asawa, asawa po ng pangulo, 'di ba? Nakakahiya 'yon sa angkan ng mga Marcos. Kaya ang naging desisyon ni BBM sa kanyang podcast ay makikipag balikan, okay? Makikipagkasundo ito sa mga Duterte. At syempre, ipinatitigil ni President Marcos Jr. ang impeachment complaint against the Vice President. At sabi na magtulungan na lamang sundin ang gawin ang mga proyekto para sa ikabuunlad dahil hindi na nararamdaman, galit na ang mga tao sa gobyerno, wala nang tiwala. O, 'di ba? Inadmit na po niya ang kanyang kahinaan. So dahil sa pag-admit na ito ng kanyang weaknesses ay isa lamang ang tanong ko po sa inyo. Upang malaman na sincero ang Pangulo sa pakikipag-alyansa, pakikipagkasundo kay BP Sara Duterte, agree ba kayo mga kaibigan na ang tanging solusyon dito ay gumawa ng paraan ng Pangulo para pabalikin at ibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, pag naibalik po niya, ibig sabihin sincero po siya sa pakikipagkasundo. Ayan, anyway, lagapak na po ang Romualdez ngayon at talaga namang sumadsad na ang credibility ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, so yun po guys.